Pero ang galing, nakabulsay ako diyan. Oo, ayan na, ayan na. So, ayan nakita mo sa pormahan, oh, 'di ba? Hello guys! Welcome back po sa ating YouTube channel, Marisol Templo Family Vlogs. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, I invite you to please subscribe and paki-like na rin po. And paki-share of course para maraming marating ang ating video. At please leave a comment para alam ko kung sino-sino ang mga nanonood, kung taga saan kayo at kung anong masasabi nyo tungkol sa ating video for today. Ano po? So, nandito po tayo sa Jealous Cafe and nagbi-billiards po kami. Makikita nyo ang ganda-ganda ng place, di ba? Dito po to sa Athletes Central. So, ayan, nilagay ko muna yung yung ating camera sa tabi at ako'y nagpa-cute-cute muna. 'Di ba? Ang saya-saya. So, ayan no, ayan mga kasama ko si Ate Faith ko yung anak kong babae, dalaga, and of course ang aking si Kuya na mapugi at mabait, si Kuya Kego. Siya talaga ang instrument ni Lord para maging super saya ang inyong madam na dahil sa kanya ay nararanasan ko ang mga bagay na hindi ko pa nararanasan noong dalaga pa ako. Ano? So yung mga sayo, di ba? May pagandang ganyan pa ako. So I'm just so blessed and so proud of my son na talagang alam niya kung paano pasayahin ang kanyang mommy, ano. Ang saya-saya pag may anak kang napakabait, maalalahanin at talagang very thoughtful. O yan pinagyabang ko ng anak ko. And that is because of God. Kasi nga si Lord ang nagbibigay ng mga blessings sa atin. And having kind, respectful, and godly kids are coming from God. So I am just so proud as a Christian, a believer of Christ, na ganito kami binibless ni Lord. And of course, lahat tayong mga anak ng Diyos ay binibless. At kahit hindi nga anak pa ng Diyos at may pagnanasa na maging anak ng Diyos, ay binibless ng Panginoon. Lahat ng tao binibless. Pero iba talaga pag nakakakilala tayo at mayroon tayong relasyon sa Panginoon. Iba ang saya na binibigay niya. Kasi hindi ka mangangamba, oh ayan di ba, makita man saya-saya ko. Pag pinapanood ko yung sarili ko, ako mismo natutuwa sobra kasi it shows how happy I am, di ba? Napakakengkay ko talaga makwela. I'm just a natural joyful person, no? Hindi ko gaanong inaano yung mga problems kasi pag yung problema, hindi ko pinoproblema. Bahala silang mamroblema sa problema nila. I mean the problem itself. 'Di ba? So tomorrow is another day kaya I live for each day. Being grateful to God, thanking God for everything. Kaya ganyan makikita nyo masaya ako, 'di ba? Problem is normal. It's just that it depends on how you carry and whom you trust sa mga problems na meron ka and challenges. Kasi pag nasa atin si Lord sa buhay natin, ang problemang malaki ay lumiliit pagkat ibinibigay natin kay Lord at siya ang nagdadala, hindi natin sinusolo. O yan, di ba? Nagbigay pa ako ng godly inspiration. So ito na nga po ang pinakang highlight ng ating video for today na archery game si Madam. First time ko pang mag-archery and ito nga po tinuturuan ako ng staff na very accommodating, very respectful at talagang very professional siya, no. And alam niyo po bago ako hindi sana kami mag-archery, naka-schedule ako for Zumba. Nag-postpone yung Zumba class. First time ko rin sana, no? Kaya pumasok na lang muna kami para to take advantage of the situation at para hindi masayang yung oras, nag-billiards na lang kami at yun nga, archery. Kaya nagpapaturo ako. So may nilalagay pala dito sa my arms, guys, na pang-protect para pag binitawan mo na yung pana, hindi magagasgas yung kamay. Kasi yung first time ko na hindi ko in-adjust, tumatama pala po talaga sa may siko banda sa arm. So, ganyan kung nakita nyo, hindi gaano nakaangat. Pero nung naglaro na ako, in-adjust ko kasi tumatama talaga sa may siko, sa may arms, di ba? Yung near the
yung inner arms, yung ganon. So, ayan na. Oo, di ba? Nag-picture-picture muna syempre ako. Nag-aim-aim ko, no, kunyari. Ayos na mag-archery na. Habang piniprepare ni Kuya Staff yung paglalaroan namin. Ayan, oh. So, dito may 5 na archers na pwedeng magsabay-sabay. At sa paglalaro nga po pala nito, may limited na pana lang para pagsabay-sabay kayo, syempre hindi pwedeng marami yung isa konti sa'yo. And hindi pwedeng, kasi kukunin natin yung mga pana na nandoon sa, matapos, di ba, doon sa doon sa target board. And pag nauna yung isa, mag-iintay para sabay-sabay kayong kukuha doon. Kung mabilis ka magpana, syempre, mag-iintay ka. Kung matagal ka rin magpana, ihintayin ka ng marami. So, kailan yung tamang pacing lang ng paglalaro. So, ayan nga, di ba? Ang saya-saya, kala mo talaga, oh. Picture-picture muna si Madam. Si Madam, ayan, oh, di ba? Yung una binigay niya sa akin is yung blue, and then later binigyan niya ako ng puti na bow. Bow ba tawag nito? Yes, bow and arrow to kasi archery, eh. And ganda, di ba? Oh, match na match sa outfit ko. Ang saya. So, ayan na si Kuya. Ititrain na niya ako kung paano mag-aim. Ayan, ayan. So, ito, ayan na, asa na si Kuya. Wait lang, wait lang po. Itinuturo niya, ayun, siya munang humawak ng puti pala. May ibibigay niyo yun sa akin. Yun ang kuya ko. Siyang nagbi-video, sabi ko sa inyo kanina, di ba? Na kinuha ko siya dun sa pagbibilliards niya para videohan ako. Ayan na si kuya. Ready na siyang mag-train. Ayan. So, ito nga po, ang umpisa pala, hindi nabivideohan kasi si Faith may hawak ng camera this time, hindi niya nabivideohan si Kuya habang nag-i-explain sa akin. So, puro likod ko lang, ano. So, ito, tinuturo niya yung tamang paghawak ng bow, ayan. So, pag maglalagay ka ng arrow, para hindi ka mangangalay, ibababa mo muna. Tapos ilalagay mo na yung arrow and may mga sign, I mean color coding. Kumbaga, sa arrow, may yung white part niya dapat nasa inner side para alam mo ko, para lagi ganun ang tawag nito paglalagay ng bow. So, ayun, para iisa yung tama at hindi siguro, hindi ko alam. Pero yun siguro yun para to make sure na maayos yung itsura o pwesto ng araw mo. Ayan, tinuturuan niya ako. Ayan, di ba, napasabak yung balakang ni Madam. Kailangan ko na mag-diet talaga. Next time, magsusumba na ako and mag-exercise na. Ayan, oh, naninibago ako sa katawan ko. Ayan, so hindi na maitatago yung aking mga love handles. Di ba, ayan. Yung aking mga sumusobrang kagandahan sa likod. Ayan. So, ang tagal niya akong tinuturuan. So, ayan naman, easy naman makinig si Madam. Diba? Ayan, mag-i-aim na kami. So, inaayos niya yung pormahan ko. Kung nakikita nyo, hindi pa gaanong straight yung body ko. Dapat pala straight body ka rin dyan para hindi ka mangali at maganda yung pagtatama ng tawag nito, ng arrow. So, ayan nga, medyo matagal-tagal niya akong in-explainan. And since first time ko, di ba, ang tagal-tagal kong, mabitawan yung mga araw ko mamaya makikita nyo. Pero ang galing nga, nakabulsay ako dyan. Oo, ayan na, ayan na. So, ayan, nakita mo sa pormahan, di ba? Ayan, tinuturo niya kung paano i-release. Sa pag-aano pala, guys, sa paghawak ng bow, dapat hanggang sa may baba mo lang yung kamay mo na naghahawak ng tawag nito, ng arrow para hindi delikado at hindi tawag nito, makadisgrasya sa'yo. Kasi posible kang tamaan ng arrow, di masira mukha mo. And then, mayroon siyang target ring doon sa dulo, doon sa gitna ng bow para makita mo yung arrow mo, yung target mo. Pero since pagpasmado ka, pag medyo first time, hindi mo makontrol gaano, gumagalaw-galaw yung target, yung tawag nito, yung target ring, yung target
mirror, hindi mirror, yung pinakang ring na kumbaga sa baril doon ka titingin para alam mong tatamaan mo yung target mo to help you na ma-make sure na yung target mo ay nakasentro doon. Yung target, ano ba tawag yun? Sa mga nakakaalam yun, alam nyo yun. Hindi ko ma-explain. Basta by parang ring siya para tinginan mo kung nasa tamang target ka na ba. O ayan, tinuturuan ako ni Kuya ng tamang stance, tamang tayo, tamang posforma, tamang galaw, 'di ba? Ayan no. Kung paano hawakan yung napaka-ano niya, napakagaling niya magturo, napaka-patient, napaka professional at talagang all the way siya kung magturo, hindi yung pagbaguhan ka, hindi kayong pagtatawanan. And as you can see, medyo tumaas yung aking siko kaya binaba ni Ken. Ken ang pangalan niya, no po. At ni-level lang niya yung ano ko, yung siko, inayos niya yung kamay ko, kaya binababa niya ng konti. Kaya i-move ko ng konti hanggang sa may dulo ng chin. Ayan, sa may abot lang ng tenga, sa may jaw, para safe nga naman at hindi tayo masasaktan kung tayo ang naglalaro. So, guys, ay hindi na, ayan, nakatama din ako, di ba? Pero hindi pa bullseye, nandun pa sa ring. Sa next part nito po, makikita nyo na ang mga target shooting natin na madami, sunod-sunod. And hindi kasi tayo pa allowed maglagay ng mas mahabang video, kaya hanggang 12 to 15 videos lang. And hinati-hati ko lang ito para sunod-sunod naman yung mapapanood nyo. Please don't forget to subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe. Paki-leave ng comment para naman alam ko yung kung nagustuhan nyo yung panonood at kung anong masasabi nyo tungkol sa ating video for today. Ano po? So, paki-like, paki-share, comment, and most of all, subscribe po sa ating YouTube channel. Thank you so much. See you next time.